Hey guys, welcome to my channel. So good news for gun guys like me dito sa US, no? Bakit ko ba hawak to? Hindi ko alam bakit. Pero binili ko to matagal na eh. High efficiency daw eh. Kasi high efficiency. Para yata to sa ano? Caterpillar na traktor, hindi ko alam. Anyway, so a few hours ago, actually this morning, no, mataas yung emotions, heightened emotions. Masaya yung mga gun guys kasi nanalo yung Second Amendment, yung mga pro Second Amendment regarding sa kaso, no, na involved yung ATF, yung ano nga ba yun? NFA items like suppressors, short barrel shotgun, short barrel rifle. So sa Amerika may short barrel rifle, no? Pag maikli ng 16-inch yung rifle mo, SBR yan. So kailangan mong iparehistro yan, kailangan mong i-apply yan, no? Kailangan ma-approve pa yan, tapos may separate na tax stamp yan, $200. So ganun din yung shotgun. Pag maikli yung shotgun mo ng below 18 inches na barrel, tapos overall length 26 inches yata, short barrel shotgun ng tawag dyan. Shoutout sa may mga baratum shotgun, kilala natin, nasa Pilipinas. Pagka ganon, kailangan iparehistro mo yun, kailangan mo magbayad ng tax stamp, which is $200. So a few months ago tinanggal na nila yung $200. So, china-challenge na nga yung existence ng NFA eh. Kasi dati daw, kaya daw binuo yung NFA law para masiguro na magbabayad ka ng tax stamp. Wala nang tax stamp. So, wala nang reason para mag-exist ang NFA. So, last night, nag-expire nga yung injunction yata, yung hold order regarding sa, ang alam ko hindi ako lawyer, pero ang pagkakaintindi ko, yun nga, no? Number 1, suppressor. Hindi mo na kailangan magparehistro, hindi mo na kailangan pumirma ng Form 4. Kasi pag ikaw bibili ka ng firearm, mag-fill up ka lang ng 4473 yata. Yata kasi hindi ko alam kung 4473, 4472. Hindi ko alam yung actual number. Basta ganun, 4473 na lang sabihin ko. Tapos, pag ikaw bibili ka ng suppressor, maliban dun sa form na yon, kailangan mo pa ng Form 4, tapos kailangan mo pa ng approval, kailangan mo pa mag-fingerprint, kailangan pa ng daming cheche-boreche. Tapos, dati nga nung bago yung suppressor, 1 year ang waiting period. Tapos, napabilis na nila kasi online na yung mga trust, yung mga fingerprint, may mga kiosk na ginawa, naging months na lang. Tapos, naging weeks na lang. No, may waiting period pa rin. So, parang sa Pilipinas, pag bumili ka ng suppressor dito, hindi mo may uuwi. Kasi gano'n, may mga process. Kasi nasa NFA, regulated item kasi siya. Okay? So, nag-sue. I think nagdemanda yung silencer ko, Texas, at GOA, Gun Owners of America. Hindi ko lang alam kung nagdemanda, kasama sa plaintiff yung NRA. I don't know, hindi ko alam. Basta, ang nangyari dyan, ganito. Meron hanggang midnight last night para umapila ang DOJ ng Amerika, federal government. Hindi sila umapila. So, I assume, sinabihan sila ni Lolo Trump na mag-stand down. So, utang ng loob namin to kay Trump talaga eh. Kaya nga naalala ko, pagka, nakakita ko ng mga posts sa mga gun groups, may mga galit pa rin kay Trump. Sabi, anti-Second Amendment daw si Trump. Pero ngayon, I think, na-solidify na pro-Second Amendment si Trump. Kasi, ang laking bagay nito. Like yung sa NFA items ng mga suppressors, SBR, SBS shotgun, 90 years na yata, 90 years na nasa NFA item, National Firearms Act. Tapos ngayon lang sa term ni Trump, na nawala yung mga items na yon. So, syempre, maraming mga gun owners na wait and see pa din. Hintayin muna natin sila mauna. Actually, pinakauna si Brandon Herrera eh. The moment na sumampa yata yung midnight bumili na siya ng suppressors. May dami nag-coverage pa eh. No?
Kasi hindi nga umapila, hindi na umapila yung DOJ. Pinabayaan na mag-lapse yung injunction. So, 'yun. Ngayon, ang dami ko nakikita ng mga post, no? Ang daming pumipila sa mga gun store, bumibili ng suppressor, wala ng registration, wala ng form 4. Mauuwi mo na agad yung suppressor. And ang maganda diyan kasi pag ganyan, pag lumuwag yung yung mga requirements na ganyan, wala ng registration, wala ng tax stamp, magmumura na yan, sure ball. Magmumura na yan. Actually, this past few weeks, nagmura na nga eh. Actually, last week, umorder na ako ng suppressor eh. Stainless nga ang in-order ko eh. Mura pagka aluminum. Stainless ang kasunod, tas pinakamahal titanium, no? Ang problema ko, yung FFL ko, yung dati, yung nagka-problema ako, hindi sumasagot. Sabi ko, ano kaya nangyari doon? Namatay na kaya? Nagka-COVID? Nakailang text na ako eh. Nag-email ako, hindi sumasagot. Ay, nako. I don't know kung ayaw niya na mag-FFL. So, maghanap ako ng FFL na bago. Na maliban sa reliable, dapat mura. Ang mahal ng pinikapan ko last time, yung pawn shop. Tinaga ako, $40. Dati, 15 lang yun. Nagtaas siya ng 25, kaya hindi na ako nagpapa-deliver sa kanya. Tapos, nakalagay sa online, 25. Nung pipick-upin ko na 14 daw. 14 na daw. Sana baguhin niya sa online. Anyway, so yun. Actually, meron akong naka-order na suppressor. No? Legit na suppressor yung in-order ko. So, naalala ko din, last year, nung nandyan kami, ni AJ sa Pilipinas nung yung pinaglalaban natin na na amendment sa gun law sa Pilipinas sa RA 10591, si Charles tuwan-tuwa noon eh. Tuwan-tuwa noon, sabi niya, Jason, masasabi mo na mas luwag na yung gun laws namin pag pumasa to. No, oo nga naman kasi sa Pilipinas hindi nire-regulate yung suppressor, wala kayong limitation sa barrel length, wala kayong SBR, SBS, mga ganon. No? Kaya nga naawa rin ako kay Charles kasi talagang yung hopes niya na at the time hindi ako nainggit. No? Gusto ko nga na gumanda yung gun law sa Pilipinas at that time kasi kampante din ako noon na kahit na mauungusan nyo kami sa gun laws, meron pa rin kami second amendment na masasandalan na ibig sabihin kahit sinong politiko dumating diyan, hindi kayang tibagin yung second amendment kasi naka-enshrine diyan sa sa Constitution. Sadly, hindi natuloy yung ating hindi pinirmahan ni BBM yung ating amendment. Sana parehas tayong gumaganda yung gun law. So officially today, this morning, gumanda na naman ang gun laws ng Amerika, no? Tinanggal na sa NFA list yung SBS, SBR, tsaka suppressors. Kaya kanina, sabi ko, magsha-shopping na ako, kailangan kong palitan yung mga brace. So, hindi na kailangan mag-brace. Malamang yung darating sa inyo ng mga AR dyan sa Pilipinas, wala nang brace. Puro stock na. Stock na, no? Tapos, pwede na rin ako mag-post ng suppressor. Legal na eh. No? Sabi ng isa kong kaibigan, hintayin muna natin sila. Yung mauna yung mga iba. Pero I don't think na magkakaproblema pa yan. Kasi, I could have imagined na sinabihan ni Lolo Trump ang DOJ, Department of Justice, na mag-stand down. Huwag na kayong umepal. Huwag na kayong umepal sa Second Amendment. Mag-stand down. Plus, ang Texas kasi, a few years ago, nag-pass na ng suppressor law. No? Ano ibig sabihin? Pagka Texas made suppressor, hindi sakop ng ATF. Ang problema, yung ATF at that time, panahon ni Biden, umaapila. Sige, subukan nyo. Maglabas kayo ng suppressor nyo. Ipoprosecute namin kayo. Kaya mga taga-Texas hindi nagpo-post ng mga tungkol sa suppressor eh. Pero ngayon, I think pwede na akong gumawa ng mga suppressor videos Pwede na tayo mag-post dyan. Ng mga suppressor videos. Kasi tinanggal na nga sa NFA item. It's a good day for gun owners dito. And then actually may list lang ng mga sakop, no? Hindi ro kasama yung kaibigan natin sa North Carolina. Sayang. Nandito pala ako sa Vladimir. Yun. So may mga states lang, I think 27 states ang kasama dito, mga nagse-celebrate
No, 13 states pa ang hindi kasama. So I assume mga Democrat states 'yon, mga blue states. Anyway, 'yon, good news 'yon, guys. Good news. Good news. So sarap, no? Suppressor. Hindi kayo nagtataka, wala akong suppressor content, no? Usually hiniram ko lang sa mga kakilala ko. Pero ngayon pwede na. SBR, ganun din. Samantala, yung kaibigan nga natin, no, nagka-chat ko, sabi, oh Jason, pwede mo nang putulin yung yung AK mo. Di ba sabi ko, last time nung gumawa ng video, yung AK, sabi ko, mas maganda to pag ganito lang yung barrel. Pwede na, sabi nung sa forum nga meron din ako yung trench rat na group sa Facebook. Puputulin niya na ba yung barrel niya? Kasi maghintay daw muna, hintay. Wait and see. No? Baka daw kasi baka may magtirik pa ng itim na kandila dyan yung ATF Pero I doubt talaga. Kampante ako hanggat nakaupo dyan si Trump. Ang hihintayin ko na lang talaga yung yung suggestion ni Donald Trump Jr. na wag nang gumamit ng FFL, diretso na sa bahay ang delivery. Nagkakaproblema ako sa FFL ngayon No? Kasi ang reasoning doon, bago kayo magsabi nyo, ke barbaridad, di-deliver sa bahay nyo. Hindi ba delikado yan? Well, ang problema kasi, ang punto kasi doon, kunyari ako, meron akong CHL, no? Na background check na kasi ako. No? Hindi kailangan doble-doble yung background check. 'Di ba? As long as wala kang record, as long sabihin wala kang crime na ginawa, ganun pa rin, law-abiding citizen ka pa rin. Tapos yun nga na background check ka, walang problema, dapat i-deliver. Nagiging redundant na yung FFL Okay? So, yun ang hinihintay ko para ma-solve yung problema ko sa FFL ngayon. Kasi meron ako in-order na hindi ma-ship kasi wala pa ako nahanap na FFL. Okay? So, yun guys, sorry na lang sa Pilipinas na gumanda pa lalo yung gun laws dito sa US. Bakit ba ito hinahawakan? Use your imagination. Gumanda pa lalo. And I think talaga, utang natin to kay Lolo Trump. Huwag nyo i-deny yung mga ibang gun owners hater talaga ni Trump Sabi ko, so far, hindi ko ina-idolize si Trump, pero lahat ng ginagawa niya is for America and for Americans. 'Di ba? So, bakit mo kukontrahin yan, 'di ba? So, I will support the guy kung ganyan, continuously, ganyan ang ginagawa niya. No? Kesa naman sa kabila. No, ibig sabihin, imagine ko hindi nanalo si Trump. Baka meron na may pagbawal, 'di ba? Baka meron na naman yung ATF noon maya magbawal ng ng pistol brace, bawal daw i-shoulder. Naka-pistol brace na nga bawal pa i-shoulder. Ay grabe. No, so 'yun, nagdidiwang mga gun owners kayo dito sa Amerika. No? Magiging quiet na yung aming shooting experience. Dahil sa sa tinanggal na sa NFA items yung mga bagay na na-mention ko. So, that's it. Bigyan ko lang kayo ng update kung nandito kayo sa Amerika. Woohoo! See you next time. Bye!